Hello, magandang hapon po. Magandang gabi. Lahat po ay nasa sementeryo ngayon pero alam ko may dala rin kayong mga cellphone at nakikinig ngayon sa akin. Marami pa rin nakikinig sa akin ngayon. At aking unang binabati ay si Helen Bagyo. Salamat po at sinabi niya na ah, ibubuto ako ng lahat ng kamag-anak niya sa Zambales bilang pagkakandidato, pagkasenador. Maraming salamat po at yan po ay gagawin nating binhi ng pagbabago para sa Pilipinas at binhi ng matinding pag-asa para sa mga Pilipino. Sa ngayon po, Jerry Calonstet, magandang gabi. So sa ngayon po, ako ay umaasa na magiging maganda yung kinabukasan ng Pilipinas pag mananalo tayo. Pero sa ngayon, may problema pa tayo kasi nagsampa po ng kaso, gusto ako ipa-disqualify ng law department ng COMELEC or Commission on Election. At ang kanilang rason sa pagpatanggal sa akin ay dahil na-disbar ako sa pagiging abogado ay magsisilbi lamang akong isang big joke o clown o katatawanan o magdadala lamang ng kakahiyan sa institusyon ng Senado. Na sinasabi nila ng institusyon ng Senado ay isang institusyon na para kung saan ihuhubugin ang magiging presidente ng Pilipinas. So ngayon, nakalimutan nila na yung naging presidente nakaraan, si Digong, ay mayor, hindi naging senador. So, kumbaga, nagsumiti na po ako ng sagot ko at bago ko tatalakayin itong topic ko ngayon, i-short ko lang. Sumagot po ako, ang akusasyon nila ay magdadala lamang ako ng tinatawag na mockery. Dadalhin ko lang sa katatawanan ang eleksyon ng pagkasenado dahil sa aking pagkandidatura. Hindi ko lubos maisip paano mangyayari yun. Kahit sinong magagaling na matalino ay hindi mangyari na gagawin yung pagsasampa ng kandidatura ay bibit-biting ko lamang sa kahiyan yung proseso ng eleksyon. Unang-una, alam naman nila ako ay profession ko, nagtapos ako ng abogasiya, naging Doctor of Jurisprudence ako at pumasa ako sa bar exam na isang take lang at ako lisensyadong inhenyero, gumraduate ako sa civil engineering na kurso ko sa Mindanao State University sa Marawi bilang isang consistent full scholar at gumraduate din ako ng Bachelor of Laws na ngayon ay Doctor of Jurisprudence sa pamantasan ng lungsod ng Maynila College of Law bilang isang eskolar. So, hindi ko malalaman kung saan nila dadalhin na sasabihin nila ngayon na ako ay tinatawag na isang magbibigay ng isang kakahiyan para sa Pilipinas o para sa Senado. So anyway, at sumagot na ako. Una, sinabi ko ang circumstansya ko. Sinabi ko doon na ako ay naging journalist ng 15 years, naging editor ng People's Tonight. Nung makikita nyo noon, kung magbabasa kayo ng People's Tonight, na makikita nyo yung Toto Kausing, ako po yun. Kung ako rin po ay naging inhenyero, sinabi ko ron, at sinabi ko naging abogado ako, marami ako na panalong kaso, sinabi ko rin doon. So, hindi ko lubos maisip paano po ako magiging big joke sa Senado. Sa kabila naman, pinupunto ko naman din, base naman sa utos ng Supreme Court sa kasong Norman Cordero Marquez na sinabihan ng Supreme Court ang COMELEC, hindi kung walang pera yung tao, hindi mo pwede gawing property test ang property para bawalan o payagan mo kumandidato ang isang tao ng pagkasenador. Pinagalitan din sila ng Supreme Court sa kanilang argumento, yung COMELEC, kasi tinanggal nila si Norman Cordero Marquez sapagkat daw wala siyang partido. Sinabi naman ng Supreme Court, hindi po ang kandidato ay hindi po yung partido, kundi ang tao. So hindi mo pwede sasabihin na partido magiging dahilan. Number 3, pinagalitan din sila ng Supreme Court sapagkat sila, ang ginawa ng COMELEC ay hinanapan nila ng ebidensya si Norman Cordero Marquez na wala kang kakayahan at hindi mo na patunayan na ikaw ay sincero sa pagtakbo ng pagkasenado. So sinabihan naman sila sa Supreme Court, mali kayo. Kung kayo nag-akusa kay Cordero
at kahit kaninong akusado, kayo dapat ang magpapatunay na tama ang inyong akusasyon. Kaya tinumba. So ngayon, anong akusasyon na sa akin ay wala raw akong kakayaan. Big joke, katatawanan lang daw ang dadaling ko pag ako'y tumakbo. So ngayon, wala rin sila pong binigay na ebidensya maliban sa pagsasabi na ako ay na-disbar sa aking pagkakaabogado. As in, wala namang koneksyon yun. Kasi pag na-disbar ka, hindi naman ibig sabihin na katatawanan ang dahilan. Bagko sa akin po, ang pagka-disbar ko, alam naman lang, nilatag ko ron ang dahilan ay nag-post ako sa Facebook noong January 19, 2019 ng isang kasong plunder na kung saan ay kinasuhan ko yung isang congressman namin dati, ang DSWD Regional Director at ang kapatid ng congressman na si Maria Virginia Ledesma Hernandez na kung saan ay overpriced ang kanyang binenta na pagkain sa DSWD para gagamitin sa mga bakwit sa Marawi dahil kasagsagan ng giyera noon sa Marawi. So, gaano kalaki ang diferensya ng overpriced? Binenta niya sa DSWD na sa halagang 515 pesos and 40 centavos ang isang pakete ng pagkain. So, ang ginawa ko, para ma-check ko, kasi nabasa ko rin sa Philippine Center for Investigative Journalism at saka ABS-CBN na yung binalita na yung masyadong expensive, masyadong questionably ang mga transaksyon sa pagkain sa DSWD patungkol sa Marawi incident, yung giyera sa Marawi. Kaya, ang ginawa ko, bumili rin ako ng ganong mga pagkain na nakalagay sa food pack at binili ko saan? Mula din doon sa tindahan na nagsusupply sa DSWD. Akalain mo yung presyo binigay sa akin na resibo ay 270 pesos and 50 centavos lamang. Ang layo yun sa 515 pesos and 40 centavos. Kaya halos 200 ang overprice sa kada pakete. Ngayon, ang tanong doon, ilang pakete in-order? Ang in-order, ang dami, alam mo no? 1,143,120 packs. So, ganun, pag piso pa lang overprice mo, may 1,143,000 plus ka na. Nakita. So, ganun, ganun ang ginustify ko sa Comelec na itong insidente, ito yung trabaho, ito yung resibo ko na pinakita na kung bakit talaga may overprice. Ibig sabihin, hindi ako nagsisinungaling. Tapos nilagay ko rin ang ebidensya ron na ang Jakia Ilaw na kumakaso sa akin sa disbarment case na nagsinungaling daw ako nang sinabi ko siya ang chairman ng Bids and Awards Committee. Ay ito, Bids and Awards Committee chairman siya ayon sa report ng Philippine Center for Investigative Journalism at ABS-CBN. So ngayon, ang argumento ko doon, kung hindi ito totoo, bakit hindi siya nagsampa ng libel case laban sa ABS-CBN at laban sa Philippine Center for Investigative Journalism? So ngayon, nilatag ko doon sa Comelec. So inaasahan ko na mananalo ako at ilalagay sa official list ang aking kandidatura. Kaya sinasabi ko, mabuhay ang Pilipinas. Kapag mananaig talaga ang katotohanan. Okay? Next, pupunta tayo. Ito po, maalala ko, noong December 5, 2023, mag-isang taon na, ay nahulog sa bangin ang isang bus number na 6289 na ng series. Ang bus na to, kung sa salitang English, nag-overshoot. Paakyat siya sa pakurbada, pag ganon, pakurbada. Ngayon, pag akyat niya sa bundok, pakurbada, imbis na kurbada, pakanan, ay umovershoot, dumirekta sa bangin. Yan po ang nangyari. Tapos, nakita ko, yung bangin na yon ay dinisenyo po ng DPWH na mayroong tinatawag na guardrail. Yung guardrail, yung maghaharang, magbabangga. Akalain mo, 17 ang patay roon. Tapos, ang hindi natin hanggang ngayon, wala pa yung katarungan na napunta dun sa mga lahat ng 17 na namatay. Tapos yung ano dyan, nakita ko, pabaya rin ang gobyerno, ang provincial government. Dapat makialam ang provincial government, kahit highway yan ng national government. Kasi bakit? Nakita ko po, inanalisa ko, korupsyon pala ang dahilan kung bakit nangyari ang trahedya na yun na 17 sa mga pasahero ng series liner ang namatay. So ngayon, bago lahat, gusto kong
basahin sa inyo kung sino mga pangalan nitong mga, ipakita ko sa inyong police blotter. So, dito mo makikita ang mga pangalan ng lahat ng mga biktima. Ang may kasalanan dito, DPWH at saka yung una DPWH at saka provincial government ng Antique. Kung sino man ang gobyerno, babae ang gobernador noon eh. So, ito po yung tinatawag na police blotter ng pagka-aksidente, trahedya. So nakalagay sa police blotter kung sino, basahin ko blotter entry number 2023-11-0539. Ito ay nasa Philippine National Police, Antique Police Provincial Office, Hamtic Municipal Police Station. This is to certify that the following is an extra copy of the entry written in Police Blotter Book number 18, series of 2019 of Hamtic Municipal Police Station, Hamtic, Antique, written in longhand by Police Staff Sergeant Mar Jopel C. Haluriena, PNP member of this station, dated December 5, 2023, the text of which reads as follows, to wit, Blotter entry number 2023-11-0539, date and time of entry, December 5, 2023 at 10 p.m. Nature of incident, vehicular incident, series bus. Brief facts of the case. At around 4:30 in the afternoon, one unit of series bus air-conditioned of Vallecar Transit Incorporated with LTO plate number 060604 and bus body number 6289 met an accident while traversing from Iloilo City bound to San Jose, Antique. The said series bus has more or less 30 passengers and was driven by Ricky Serios, 39 years old, single, resident of Barangay Iglugas, Tobias, Fournier, Antique, with his bus conductor, Wilmar Marcelino E. Felipe, male, 33 years old, date of birth, December 4, 1990. Kabi-birthday lang pala nung conductor. And the incident of Barangay Tuno, Tiblao, Antique. The said bus, while approaching the descending curb portion of the National Highway of Barangay Igbukagay, Hamtic, suddenly overshoot to the opposite lane due to alleged overspeeding and loose brake. As a result, the bus eventually ran over the guardrail at the extreme shoulder of the road and fell into a more or less 30-meter ravine. Police Captain Dandy J. Gonzalodo, OIC, together with personnel of this office and with different rescue teams, emergency responder from Hamtic, Tobias Fournier, San Jose, Sibalom, Belison, Antique, PDRRMO, and BPF responded and retrieved the victims from the place of accident. The bus driver, bus conductor, bus inspector, and some other passengers were declared dead on arrival by the attending physician at Angel Salazar Memorial General Hospital. Namely, number 1, Ricky Serios E. Kanja. Number 2, Glenn is Pandagani, bus inspector. Number 3, Wilmar Marcelino Felipe, bus conductor. Number 4, Francis Jan Huelga E. Cuarte, 34, a resident of San Pedro, San Jose, Antique. Number 5, Nelson Espina, male, from Atabay, Barangay Atabay, San Jose, Antique. Number 6, James Andre Sicondes E. Junco, resident of Barangay Luwigan, San Joaquin, Iloilo. Number 7, Wilber Deliaba E. Billones, resident of San Juan Mulo, Iloilo City. Number 8, Janine Marquez E. Mahandog, 24, a resident of Ingwan, Batangan, Hamtic, Antique. Number 9, Patrick Muslomi, Kenyan national, taga Kenya pala si Patrick, 35 years old. Zyron Alcala E. Havillana, o taga Tupi ito, sa South Cotabato. 1 year old. Si Jomari Alcala E. Altura, 36 years old. So, ibig sabihin mga pamilya Alcala. So, anak sa siguro ni Jomari Alcala. Ito si Zyron Alcala E. Havillana. So, Fritzy Havillana E. Bumalis, 32. Federica Singh, 11 years old. So, Ramon Enrique E. Salvani,
Ah, tapos JB Bordago, Inspector on Duty. Tapos si Tim Elizaga E. Cercana, Male and Resident of Centro Poblacion, Colasi, Antique. Tapos Juseli Havillana E. Bordales, 37. Sino pa ito isa? Meron pa isa si Adrian Mejia, San Pedro. Tapos si Timothy James Quatson. Yan mga namatay. Tapos ang iba na mga mga hindi na yung mga sugatan lang at hindi namatay ay si Mika Marie Servano, teacher. Kim Zairene Ramos E. Julioso, teacher. Si Marinette Santerba Orvina, merchandiser. Lorna Obeja Porcalya, 60 years old at the time, buhay siya. Tapos si Christopher Sibulaya E. Makinano, taga Barangay Bukaya, San Joaquin, Iloilo. Timothy James Quezon. Tapos si Kirby Dominic Hukaban. Tapos si Arian Ravin Mejia, Nicolas Isisi. Ismael Amparado Ifavila, taga San Joaquin, Iloilo. Juan Ajan Michael Tijares, Iterito. Tapos non-passenger na sideswipe habang naglalakad sa shoulder ng kalsada ay si Francesca Sencho Tabuhara, 17 years old. Hindi ko lang alam kung namatay ata to eh. So anyway, yan po yung mga namatay, no? Ngayon, ang gusto ko i-klaro dito, hanggang ngayon, wala pa kami nalalaman na may kinasuhan na criminal case dito. Although may narinig ako na hindi ko man kumpirmado na nagbayad daw ang series bus dito sa mga biktima na to. At pinapirma na daw sila ng tinatawag na release, quit claim and waiver na hindi sila makakaso ulit sa series liner. Ngayon kung may kakasuhan ito, unang-unang lagi kinakasuhan ito ay driver, ipatay yung driver. So, walang makakasuhan ba? Ang sagot ko, pwede yun, depende sa sitwasyon. So, ngayon, ang problema ko rito ay yung mga kaluluwa ng mga namatay na ito ay pabalik-balik doon na unang nabalitaan ko na isa nagkwento sa akin taga Hamtic Antique na laging para may umuungol daw doon na aso doon na maririnig pag dumadaan doon sa kurbada na yon. Okay, so yan ang unang problema doon kung paano sana hindi natuloy ang pangyayaring ito kung walang korupsyon. Yan pong una ko na discovery na walang korupsyon. So ngayon para maintindihan nyo kung anong ibig sabihin ng korupsyon, may papakita ko sa inyo na istruktura na dike na ginawa ng DPWH natin at nasira. Ganito rin po ang diferensya na nangyari doon sa kalsadang yan. So ito papakita ko sa inyo. Ito siya. Saan ba yun? Ito. So yan, no? Parang tingnan nyo yung dike, walang bakal, oh. So kung makita nyo na walang bakal, anong ibig sabihin yan? Tinipid. Anong klase ko? Ako engineer, ako civil engineer. Hindi po ako gagawa ng ganong disenyo. At naalam ko delikado. Sigurado ako maglalagay ko ng reinforcing steel. O kita mo, walang bakal, oh. Nakita ko dito parang wire mesh lang ginagamit eh. Bawal ito. Hindi ito tatagal yung ganitong sitwasyon. So kumbaga, imaginein mo kung naging tama lang ang utak ng contractor na gumawa doon ay dapat hindi niya yayariin yung guardrail, yung harang, yung parang bakod sa gilid ng bangin. Bago magbangin, may bakod. Ang problema, nasa 2 feet lang ang taas, nakita ko. At nakita ko, walang mga bakal ang mga kaya ng binunggo ng bus, umovershoot, nahulog ang bus. Kasi kung may bakal yon, hindi yan basta-basta matanggal. Akalain mo na tanggal na nadala ng bus pa ilalim sa bangin. Yung
yung ano yung bakod na supposedly konkreto o sementado, tumalon pati yun. Tapos kita mo, dapat may pundasyon. Nakakabit ang pundasyon sa ilalim ng kalsada. At may mga malalaking bakal dapat ang nilagay doon na kumakapit kahit bungguin man ng 3 bus, ay hindi masisira. At kung matibay lamang yung bakod doon sa gilid ng highway, ng bangin, kung matibay lamang yon, masisira lang ang bus at walang mamamatay. Ang problema, sa tipid ng korupsyon nila, tinayo nila kunwari na lang yung bakod. Wala nang bakal. Anong klase ito? Kaya ikaw, narinig ko yung pagkwento-kwento ni Secretary Manuel Buluan na nakangasunod naman daw ang roadworthy designs. For all you know, wala po, hindi po nasunod. Ipapakita ko sa inyo ang itsura ng simento matapos niya bungkalin ng bus na bus. So ito yun ipapakita ko sa inyo. Yung binubugo na series. Kaya po na nagka-tragedy dahil po kung matibay sana yung bakod sa gilid ng bangin, hindi natatapon sa ilalim ng bangin yung bus. Ito tingnan nyo. Kita mo, ano man ang kaluluwa kaya kayo nito mga patay na ito? Ano kaya ang ginagawa ng mga ito ngayon? Ipagdasal na lang natin sila na sila po ay akit sa langit. Pero ang hindi ko alam ay siyempre naghahanap, umiiyak ito sa katarungan. Naghahanap ng katarungan itong mga biktima. 17 ang patay. May 2 bata pa. So, December 5, 2023, mag-iisang taon na ngayon. Kaya ako tinatakil ito. Kasi nga, may nakita akong korupsyon. Pangalawa, ay malapit ang anniversary nila ng kamatayan nila, December 5, 2023. Pangatlo, araw po ng mga patay ngayon at alam ko na yung mga araw ng patay, ang mga kaluluwa ng mga patay ay lumalabas, naghahanap ng katarungan. So yung mga taong pinatay, talaga akala mo kaluluwa lang ngayon pero naghahanap ng katarungan. Ito, tingnan yung simento. Pakita ko sa inyo yung simento. Biro mo simento lang yan, walang bakalan. Nakita niyo mga dinaanan ng bus. Yun, wasak-wasak ang mga yung dingding na yan, bakod. Supposedly, kung matibay yan, hindi na sana nangyari. Ito yung pinangyarihan Ay, nako. So ngayon, ipakita ko sa inyo itong TikTok na nanghiram lang ko kay Poliric Laguna, Poliric Laguna ng kanyang TikTok. Ipakita natin kung gaano ang isang view na makikita ninyo po yung bakod, yung guardrail na gaano kanipis. Itong korupsyon talaga pumapatay sa Pilipinas. Biro mo, nakita na iyang full na bayad, kinuha na ng kanyan, ng kontraktor at saka ng politiko na kumuha ng yan. Yan ang kalsadang yan. Yan. Yan, kita mo ang nimipis, walang yan ang bus. Tingnan nyo. Kung tama ang pagkagawa ng guardrail ay hindi sana nangyari yan. 17 po ang patay dyan. Bus number 6289. Yan, nipis ng siminto, nipis ng bakod. Ay, nako. Manipis, maliliit na kabilya nga. Bakal, maliliit. Ay, nako. Yan po, nakita nyo ang korupsyon na pumapatay sa Pilipinas. So, yan po ang korupsyon na pumapatay sa Pilipinas. Ulitin ko lang na pag ako'y nanalo pagkasenador, una ko po iadhikain ay yung road safety. Kasi engineer ako Kaya gagawa po ako ng batas na mula ngayon, lahat po kailangan nakasunod bago itatayo,
kailangan bago buhusan ng simento, kailangan i-check mo na yung mga bakal na hindi inyo dinaya. At gagawa rin po, magpapanukala rin ako ng batas, na kung saan lahat ng kalsada natin ay lagyan na ng bakal ang ating kalsada. Kaya para hindi na gagawin pa bungkal ulit, tapos tayo ulit para may project, gigibain naman kalsada, tapos magsisimento, magkalsada ulit. Para permanente ang ating kalsada na hindi masisira na kahit gaano kabigat na mga truck, ay ang i-design ko, ako mismo gagawa ng design ng mga ating highway na lahat na standard ng highway sa buong Pilipinas pag ako'y senador na ay kailangan may bakal na reinforcing bars sa gitna ng mga simento na kalsada. Ang problema kasi ngayon, nilagay nyo ang bakal na tama, yung mga tulay lang. Kasi natakot kayo. Pero mga tulay ngayon, ninayayari nyo pa rin. Kaya yan po ang resulta ng corruption. Kaya parang umiiyak ako. Kaya ito naman ang series, ang bago nangyari yon, yung may-ari ng series sa kumpanya ay nakita din doon nagbinayaran daw yung mga biktima kaya hindi na daw kumaso. Wala kong personal na alam kung magkano binayad o kung meron man. Pero pagkarinig ko sa kwento-kwento, mula kay narinig ko yung jarista o radio commentator na si Wilson, nakausap ko ay tag 1 million daw ata binigay sa abogado na kung saan ang anak niya doon ay namatay. At 1 million na binigay doon sa isang seaman. So ganoon po. At tapos ang iba ay tag 500,000 na lang. At pinapirma daw sa kanila yung tinatawag na release, waiver, and quit claim. So yan ang para hindi na daw kumaso. So ngayon, sa usual po na pangyayari sa ganung sitwasyon, lagi po ang driver ay kinukulong. Pero paano mo ngayon ikukulong ang driver sa sitwasyon na ito? Ang driver hindi nyo makukulong kasi patay na. Namatay din ang inspector at Charlie Whiskey. Ang inspector nagkataon na, siyempre ang inspector, alam mo, ang trabaho ng inspector, iba-ibang bus na inakyat niyan. Nagkataon na umakyat sa doon. So ngayon, nais kong ipakita ito ang mga yan po yan ang bus tingnan nyo yan ang maliit na yan ang bus. Yan ang maliit na guardrail hulog sa bangin. So ganun po ang nangyari dyan. So parang illustration ito na Florida pala yan. Okay. So ito na yung isa sa balita, hinuhulugan ng bus. So tingnan nyo. Pasalamat naman sa Frontline paggamit ko sa inyong TV. Video. Ayan. Tapos, yan yung bago pa nung hindi pa nagiba ang bus. Yan ang itsura niya. Itong bus nung hindi pa nasira. Yan. Yan, naglagay sila ng dyan. Yan, kita mo, wala ang handrail, yung bakod, ay nipis. Wala man ang pundasyon. Pakinggan natin ito isa. Yan, antiki. Ito, papakita ko lang sa inyo. Charlie Whiskey, ito yung inspector. Si Sir Jose Glenn Pandagani. So, ang nangyari kay inspector ko, bakit pinapasalamatan siya ng pamilya ng teacher at saka teacher, kasi niyakap niya yung teacher at siyang namatay, yung teacher buhay. Okay, tingnan pa natin ito. So, iyan ang mga namatay, no? So, ito yung mga itsura ng mga namatay. Next.
Kaya nagdadasal tayo para sa mga kaluluwa ng mga ng series bus. Alam mo, sabi posible na speeding. Pero sabi ko sa inyo, kung tama ang paglagay ng guardrail, kung tama ang pagkagawa na may mga matinding bakal doon, ay hindi nangyari yan. Mawawasak lang ang harap ng bus pero hindi mamamatay mga tao. Ganun lang sana nangyari. Yan ang nanay ng isang namatay. Itong kababayan ko. Ibig sabihin, suspendido ang Balacar Transit na 90 days dahil sa pangyaring yan. Yan. Yan ang CCTV. Ay, nako. So anyway, iyan po yung nangyari doon sa ano. Ay, hindi ko pa pala na-play, no? Ulitin ko. So, iyan po, ipakita ko lang sa inyo itong pinli ko kanina. Ito yung bus, no? Na bago madisgrasya. So, iyan po yung lugar, no? Kitingnan mo yung simento, wala, no? Winipe out. Ibig sabihin, wala pong bakal kasi. Ayan. Walang bakal. Ayan, walang bakal. Tapos, pansin nyo ba guys? Ayan, yan pala, ulitin ko lang si Jose Glenn Pandagane. Yan pong inspektor. Inspektor ng bus. Siya naman ay pinasalamatan ng teacher na nabuhay. Kasi niyakap niya yung teacher. Kaya siya naman namatay, ang teacher buhay. Tingnan natin ang ito. Yan mga namatay, no? Yan. Siguro nang sisindi na ngayon ng kandila doon sa crash site sa Igbukbakay. Yung bang lugar na yon. So ito, praying all for all the souls of this bus accident. Ngayon, babalik tayo noon sa unang proposisyon na dapat managot ang engineer at saka contractor nung kalsadang iyon na dahil sa kanilang ginawa. Kung ako kasi civil engineer,
Ay, hindi ganoon ang aking ano. Kailangan matibay ang pader. Para kung bumunggo man, truck ban, kailangan na isipin ko pinakamabigat na truck ang bubunggo na hindi siya tatalon sa bangin. Ang bangin, ang lalim niya mga mahigit 30 meters. So kung 30 meters, halos ano na yan. Sobrang lalim na yon. 90 feet. So ganon. Mahigit 90 feet, mga 100 feet. So, dapat ang ginagawa kasi nila Charlie Whiskey na na railing para lamang sa sa gilid yung street na takbo, pero pag bangin iba yung guardrail. Anak ng wait. Tapos nakita nyo wala pang road sign na dapat may road sign na kung curb, dapat mayroong araw na kasunod-sunod. Tapos wala pang warning sign na na curb na may ravine. So, yan pong ko dyan, ang problema ko dyan. Kaya ipagdasal lang natin mga kaluluwa ng mga namatay na yon. Ako'y nag-vlog lang tungkol dito kasi may nakita akong corruption nangyari. Number 2, may nakiusap sa akin na mga pamilya na maalala man lamang yung nangyaring kamatayan at hindi na maulit. So, para hindi maulit, kailangan ang kalsada ay siguraduhin na maayos ang dingding para kung tumalon man, mag-overshoot man, ay hindi na siya tatalon sa bangin. Doon na lang may bakod na. Next, pag ako'y maging senador, ulitin ko lang, ang lahat ng semento na kalsada, napalagyan ko na ng bakal para hindi na bubungkalin ulit na mapagawa naman ulit ng kalsada. So, sa ganung pamaraan, maubos natin lahat ng kalsada sa buong Pilipinas na masisimentuhan. Kasi bakit? Hindi na siya masisira eh. May bakal na sa ilalim. So, ang bakal, ididisenyo ko na sapat makakontra sa pinakamabigat na truck. Kaya, pwede rin tayo magregulasyon sa LTO na kailangan kung sobrang bigat ang karga ng truck, dapat maraming gulong para mahati-hati yung bigat ng truck sa napakaraming gulong. Ganon po yung science ng pressure. Matindi ang pressure kung isang gulong lang. Pero pag maraming gulong, mahati-hati ang bigat at kakayanin na bitbitin ng tulay o ng kalsada. Ganun lang naman kasimple civil engineering. Naku, pinapahirap. Ang problema kasi dito, maganda ang disenyo. Problema, pinapakailaman ng pundo. Ang politiko ng mga congressman, dapat tanggalin yung congressman tsaka mga senador natin na puro lang ang iniisip, pidap, kung paano kikita sa proyekto. Si Charlie Whiskey standards po, hindi nila sinunod ang standard. Ang standards nila sa railing ay para lamang yun sa walang bangin. Dapat iba yung standard sa may mga bangin. Anak ng kit. Kita mo, tingnan mo dyan sa hindi naman masyado nangyayari dyan sa Baguio, sa Cannon Road. O kasi yung ginawa nila na pangharang sa mga sasakyan ay matitibay. Kahit na bubunggo pa, hindi mag-overshoot sa ilog, sa ilalim. Ilang beses kaya ako pumunta sa Cannon Road. Shout out na lang kasi pupunta pa kami sa aming patay, magsisindi kami ng kandila namin. So, Charlie Whiskey, Polo Carpio, support attorney Toto Kausing for Senator, for further and follow-up Percy Lapid's case. Okay, sa Percy Lapid case hanggang sa ngayon hindi pa nahuli si Bantag, pinipray namin na huli na rin ang pulis. Kung talagang magaling si General Lictore, total si IDG ka na ngayon, hanapin mo si Bantag. Get Bantag, dead or alive? General Lictore? Nabuhay ka, Senator Berteni Kausing, sabi ni Albert Ingay. Si Brad ko sa Alcotans, at saka to siya, tawag nito, Mason. So, tapos, para tama ka nga, Charlie Whiskey, para connector lang yung bakal na, manipis na bakal niliit, mga 6mm lang yun. O di kaya 9mm. 9mm na pinakamalaki nun. Dapat nilagay yung mga 24mm. So, Imelda Talaugon, sa Europe, bawas pa ang Souls Day. Sa si Russell Sita, si Rizabel Romero, Charlie Whiskey, wala nang bakal mga daan natin. Kaya nga, dapat isa sa batas ko na yan, na dapat mga kalsada natin may bakal na. Bahala na magastos.
at least tatagal kahit 50 years. Tapos kung tatagal 50 years, ang gagawin natin programa niyan, lahat ng kalsada sa buong Pilipinas, paggawa natin ng simento. So, unti-unti matapos, hindi na babalikan kasi matibay ang kalsada. Hindi kagaya Karakaraka, kahit Metro Manila, may palit-palit. Mga reblocking. Para maiwasan ng reblocking na nagpapagastos, papatagal pa sa kalsada, papatraffic pa, ay gano'n na, may bakal na. Ipadesinyo ko talaga. Ako mismo mag-design dahil ako engineer man ako. At si Anne V. Gonzales, good day sir. Joseph Malayaw, magandang hapon na Senator. Based sa aking observation, may bakal ang kalsada natin. Ang dugtong lang, hindi, ano lang yan, naloko ka lang. Akala mo lang may bakal lahat, pero wala lahat. Ang bakal lang nilagay, Joseph, alam mo ano, temperature bars lang. Yung temperature bars, ang disenyo po niyon ay hindi para sa pagkukontrahin ang bigat. Ang disenyo ng temperature bars, kasi pag uminit, ang semento nag-expand. Pag umulan, malamig, ang semento nagko-contract. So para hindi magka-crack ang kalsada, nilagyan ngayon ng temperature bars o temperature ng mga bakal. Yun ang disenyo para hindi lang magka-crack ang mga kalsada. Pero sa structural na bakal, wala po. Wala. Bihira ka lang makakakita. So yun siguro, daya. Minsan nga, sobrang daya ka eh. Nire-report na tapos na, lalo pat buhangin. Sabihin nila, gravel road. Tapos na kontrata. Wala. Ano pa rin, lupa lang. Nire-report lang, kompleto na. Tapos, ang baba pa ng timpla ng mga asfalto. Kung asphalt overlay, kung overlay, okay, may semento pa silalim. Pero kung asphalt road na pavement, yan ang problema. So, Rodencio de los Reyes, di po namin nakikita. Yung kanina kasi iba yung, nagkamali ako ng Hadasa Tapiro, Charlie Whiskey. At least, Rodencio, inilabas ko ulit, nakita niya na siguro. Si Charlie Whiskey, kailangan singilin itong kontraktor na to at saka DPWS kakasuhan. Gagawa ko ng paraan makakasuhan ko ito. Pati kontraktor alamin ko. Lira Asa Escalona. Mayaman po ang series, mabilis. Actually, na-determine ko na, Ma'am Lira, i-report ko. Hindi po mabilis. Nasukat ko na po. Okay? So, walang kasalanan ng series. May kasalanan ang gumawa ng highway. Kailangan talaga tutukan para walang kurap. Estela Rabayno, tila hindi nababalita, sir, pero talagang nakakainis sa mga kurap na politiko. Charlie Whiskey, meron niyang inspector. Opo, meron inspector na yung namatay nga eh. Eric Enrico Valdecantos, kapatid ni John Valdecantos na aking best friend na nasa kabilang buhay na. Perez, Mayap Bingi, tapos Ramon Lumibaw, Marayna Banggi, Joy Para, Rene Raganas, hindi sana na-disgrasya kung matibay ang harang. Tama ka, yan lang, ganun lang kasimple. Logic, kung matibay ang harang, hindi nakadisgrasya. Oscar Montano, sa Amerika yan, ganyan, laki ng bayaran ng gobyerno. Kaya nga, dapat kasuhan ang gobyerno nito eh. So, Rene Raganas, James Cabigas, Jimmy De Vera, tapos Lisel Balmores, no? Si Rene Gasolet, halos corrupt talaga kahit sa ang sulok ng Pilipinas. Ayun, very common yan. What is one thing in common among all politicians in the Philippines? They are all corrupt. Marilo Fabian, hindi man lang nag-search ang mga kumilik lawyer para sa mag-qualified tayo. Sa Cora 35, Marilo Fabian, J. Geriarte, Coco Monton. Tapos si Jericho Lonstedt, Eric Enrico Valdecantos, Joel Gabo, tapos si Marvin Rivera, Maya Pabingi, Ramon Lumibaw, Marayna Banggi, Masantos Yalabi sa mga Pangasinense na mga kamag-anak ko at kaibigan ko, sa mga Ilocano, Naimbagarabi, mga kadakayo amin. Sino pa? Ruth Stair, maayong gabi. Joseph Malayaw, yan ang inig kong sabihin. Ibig sabihin, Senator, kasi ang subcon din, nag-subcon ka rin? Nako,
Ayusin natin mga sabkon-sabkon, ayusin pag ako magiging senador. Ayusin natin yan para mabuhay ang lahat. Ganito po ang aking proposisyon sa lahat ng mga engineers dito. Lahat ng mga contractor dito. Para mabuhay po ang contractors sa kanyang lugar. Total may PICE yan o may architects or association sa kada lokal. Imimitingin kong architects at engineers sa kada lokal na gagawin ng batas na kada lugar, kung probinsya na yan sa Antique, mga taga-Antique lamang na kontraktor at mga architects at saka engineer ang dapat gumagawa. Para sila ang sisingilin ng kanilang bayan kung may masisira. Ganon lang gagawin natin. So kada probinsya mo, gawa mo. Ganon ang gagawin natin. Para naman, yung kontrata kikitain, maipabahagi natin sa mas marami. Hindi sa ngayon na nagiging bilyonaryo lang ng iisang tao, ilang probinsya ang kinukontrata, tapos marami pa mga slippage, marami pang pangkurap. Di ba? So ngayon, ganun ang gagawin natin sistema. By administration, ang mga subcontractor, apply lang kayo dyan, hindi na nyo kailangan mag-bidding. Ang gagawin natin, bibili lang ngayon ng materials ang DPWH mismo at ipatrabaho sa sweldo plus dagdag na lang kayo ang tatawagin ng cost plus fixed fee contract. Ganun natin gagawin. Ang mga contractors na subcon dyan, magbibit-bit kayo para magkaroon kayo na ma-maintain ninyo ang inyong mga skilled workers na mga skillful para mabubuhay kayo. Siguraduhin ko na evenly distributed na kailangan sa isang taon ay dapat nabubuhay, dapat lahat may trabaho. Lahat ng mga kontraktor. So, ibig sabihin, ipag-accredit ng lahat ng kontraktor sa isang probinsya, lahat yan may trabaho. Wala na pong bidding-bidding. Kasi bidding-bidding, nagyayarian lang tayo eh. Para walang bidding, ano na lang, cost plus fixed fee, tapos by administration. Kahit na magkumita pa kayo ng konti sa supply, at least yung trabaho maayos. Ganun po ang gusto kong mangyari. Sir Joseph, sa tingin mo kaya maganda kaya ang trabaho ko niya yan? Iniisip ko na para lahat ng mga maliliit na kontraktor mabubuhay din. Sabi ni Joseph Malayaw, 1 meter lang ang nilagay kada tapos ng buhos ng yan ng bakal para mapagdugtong lang. At tawag na temperature bars lang yan. Okay, hindi yan structural bars. Iba yung structural bars designed to resist the weights. Ang tawag namin niya dead loads and live loads. Ang dead loads, iyon ang bitbit na bigat ng sariling konkreto. Pero ang live loads, iyon yung mga tumatakbo. Live, buhay na mga bigat. Okay? Hanggang dyan na muna tayo at magandang hapon po sa lahat. Pagpalain sana tayo ng Diyos na may kapal at ipagdasal natin ang ating mahal na Pilipinas at mga kapwa Pilipino na sana lahat ay magbago, mag-isip ng maayos, sa tulong ng mass media, ng SOCMED, ay lahat po magkakaroon ng pagbubukas ng pag-isip at para sa maunlad na kinabukasan ngayong eleksyon sa May 12, 2025, iboto ang lahat ng bago para sigurado sa pagbabago. Magandang gabi po lahat.